Makulit ka ba? Mapagpalang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-29 na linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Dapat laging manalangin at huwag masiraan ng loob. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa isang talinhaga. Sinabi niya, sa isang lungsod, may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang pakialam sa mga tao. May isa ring biyuda sa lungsod na yon na madalas pumunta sa kanya at sinasabi, Igawad mo sa akin ang katarungan laban sa aking kalaban. Matagal siyang umayaw, pero naisip niya pagkatapos, wala man akong takot sa Diyos at walang pakialam sa tao. Igagawad ko pa rin ang katarungan sa biyudang ito na bumibisit sa akin. Baka masiraan pa ako ng ulo sa pagpunta-punta niya. Kaya dinagdag ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng di matuwid na hukom. Di ba't igagawad ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na araw-gabing tumatawag sa kanya? Pababayaan ba niya sila? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao, makakakita kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Sa parabola ngayon, tinuruan ni Jesus ang mga alagad na huwag manghinawa sa pananalangin. Hindi dapat ikumpara ang hukom sa Diyos. Walang pagpapahalaga ang hukom sa Diyos at sa anumang sasabihin ng mga tao. Inilalarawan ni Jesus ang mapait na katotohanan na may mga taong nakuluklok sa pwesto na sarili lang ang isinasaalang-alang. Ang pwesto nila ay para lamang sa sarili nilang pakinabang. Nang ikwento ni Jesus ang parabolang ito, patungo siya sa direksyon ng Jerusalem. Doon ipagsasakdal siya ni Haring Herodes at ipapahamak siya ni Poncio Pilato, isang gobernador na sariling poder lamang ang inisip at hindi ang katotohanan at katarungan. Kaya't maihahambing natin si Jesus sa byuda sa parabola. Si Jesus ang pinagkaita ng katarungan ng hukuman. Kung ang lumapit sa hukom ay isang lalaki, kaagad siyang itataboy palabas ng korte. Ngunit dahil isinasaalang-alang ng hukom ang pagiging maginoo, pinabayaan lamang niya ang pangungulit ng byuda. Babalik-balik itong humingi ng tulong sa hukom para sa kanyang kalaban sa kaso. Akala ng hukom magsasawa ang byuda sa pagpabalik-balik. Ngunit lumalabas na walang pantapat ang pagtitimpi ng hukom sa pangungulit ng byuda. Mataas ang pride ng hukom. Ayaw niyang pagbigyan ng byuda pero dahil sa pagpupumilit nito, napahinuhod siya na ibigay sa byuda ang nararapat. Bakit? Sapagkat higit na makapangyarihan ang hawak ng byuda kaysa pride o pagmamataas ng hukom. Alam ng byuda na nasa tama siya at kung maibibigay sa kanya ang pagkakataon, magliliwanag ang katotohanan na siya ang nasa matuwid. Mauugnay natin ito sa ipinahayag ni Jesus, mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Nasa dulo ng Ebanghelyo ang tanong para sa ating lahat. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang nananalig sa Kanya. Hangad ng Diyos ang ikabubuti nating lahat, pero hindi natin makakamit ang magandang pagbabago sa ating sarili, pamilya, lipunan at bansa kung hindi tayo magtitiyagang tumawag sa Diyos at tumayo sa panig ng totoo at matuwid. Tulungan mo kami, O Diyos, na mamuhay sa liwanag at bigyan mo kami ng lakas ng loob na ibunyag ang mga masasamang nagkukubli sa dilim ng kasalanan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito.
Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.